Hello all signs. December 18 to 31, itong reading na to, general reading lang ha. Kunin nyo lang saan yung part na tumutugma sa inyo. Pag hindi, walay. Okay? Huwag ipilit. Yung mga mahilig mamilit. Char. Aries. Merry Christmas nga pala. Happy New Year sa inyo. Five of Pentacles, ano to? Seven of Pentacles, at saka Ace of Swords. So, malakas yung mga earth sign energies dito. Aries, no? Taurus, Virgo, Capricorn, pero pwede rin namang may air. Mukhang hindi ka pa makakaalis, Aries, kung may pinaplano kang pag-alis. Mukhang hindi ka pa makakaalis. Tsaka yung pagdating sa pera, hindi ganun ka-good yung nafe-feel ko with the Five of Pentacles at saka Seven of Pents. So, meron ding mga bagay dito, Aries, na maaaring hindi mo pa marireceive kung meron kang ini-expect. Yun nga yung sinabi ko dito sa bottom, no, na pwedeng hindi ka pa makakaalis kung meron mang pag-alis or paglipat. Pag-alis man ito or paglipat. Or kung meron kang mga hinihintay na kasagutan, confirmation, calls, etc. Parang hindi mo pa marireceive yung mga yan. So, maghihintay ka pa. May waiting period dito. Para sa akin, walang kasiguraduhan kung kailan mo matatanggap. Oo. Ayan, specific ito babanggitin ko susunod. Yung mga nag-a-apply ng trabaho. Yung mga maghahanap na meron kayong matutuluyan, malilipatan, makakaalis, hindi pa. Ito specific to. Kung nag-a-apply ka ng trabaho. Yung iba rin dito, kung naghahanap kayo ng karelasyon, mapapangasawa, parang hindi pa rin. Tsaka may energy ng pang-ghost. Hindi ko alam kung ikaw man itong i-ghost or ikaw yung mang-ghost. Kasi ito yung energy na walang tumatanggap eh. Wala pang tatanggap or walang tumatanggap. May mga problems din dito. Sa tingin ko, hindi pa maaare-resolve tong mga problema na to. Sa person, pwedeng may detachment, meron nga pang-ghost, pwedeng lack of communication, pag-iwas, or hindi magpaparamdam or hindi mo makukuha yung closure, clarity, or answer from this person. Taurus. Okay, Taurus na tayo. Sun, Moon, Rising, or Cross-Watcher. Taurus. Oops. General reading only. Timeless to. Kahit kailan nyo mapanood. Meron ka Hierophant, Taurus energy. Kapareho mong Taurus or another Taurus. Power. Nine of Pentacles. So, may mga earth dito. Ibang earth signs. Sa bottom ng deck mo, meron ka Nine of Cups. Pwedeng may water. Alam mo, ang nafe-feel ko rito, napatingin ako rito, Taurus, sinasabi sa isip ko, muntik na, buti na lang, nakaiwas ka, nakailag ka. Ang daming mga words na yun. Muntik na. Buti na lang yun. Yun yung mga words na yun eh. So, ayan Tower, alam naman natin to lagi. Pagka merong panggulat, surpresa, shock, whatever. Minsan may mga revelation din. Minsan itong Tower is may mga
ang tawag dito, yung interruptions, yung mga hindi natin inaasahan. Okay, kung saan man related yan, since general reading to. Something about marriage. Kung sa person, buti na lang, hindi kayo natuloy nitong person na to. Kung person, buti na lang, hindi mo siya sinagot. Or buti na lang, hindi ka nagpakasal dito kasi ganito, ganyan pala. May malalaman kang something na nakakagulat. Pasalamat sa tower. Parang ganun yung dating. Kasi baka sumama loob nyo sa tower, masira yung image ng tower sa inyo. Hindi negative ang tower. Dumarating yung tower sa buhay natin pag may mga divine intervention. May mga kailangan iparating sa atin yung divine na ma-realize mo, i-expose nyo yung mga dapat i-expose, i-end niya, tatanggalin niya sa buhay mo, or babaguhin yung mga hindi dapat, hindi in alignment sa iyong highest good. Hindi ko alam, pero yung iba rito baka makarelate kayo. Yung iba, ito ay isang kasal na hindi matutuloy. Aatras or pwedeng buti na lang nalaman mo na may asawa pala. Pwedeng ganun eh. Ano pa? Nine of Pentacles, pagdating sa kaperahan, negosyo, career, mukhang good kasi Nine of Pentacles ito. Ibig sabihin, magagawa mo yung mga task mo, goal mo, ma-achieve mo yung dapat mong ma-achieve, pwede kang maraming kitain dito, pwede kang mag-level up, ma-promote. Okay, this is yung pala, ito yung card ng ikaw ay satisfied, fulfilled, dahil na-achieve mo yung certain level or meron kang something na na-accomplish sa sarili mo. Pagiging self-made, pagiging stable financially, pagiging independent. Meron kasi ditong mga bagay na aanihin mo kasi pinaghirapan mo yan, deserve mo yan. At ngayon may enjoy mo na itong fruits ng iyong mga pinaghirapan. Ito napipil ko rito parang parang related dito sa dalawang card na sinabi ko na parang akala mo ito na yung kukumpleto sa'yo, akala mo nakuha mo na yung huli dun sa wishlist mo pero hindi pala. Meron something kasi dito na mabibigyan ng linaw sa'yo na in-expect mo, okay, maaaring akala mo siya na yung kukumpleto sa'yo. More on sa person, yun yung feel ko. Okay? So, ito, parang may mga bagay dito na parang for sure, hindi mo makukuha yung something na ina-expect mo, wini-wish mo about this situation. Gemini. General reading. Kung ano man yung petsang nilagay ko sa title, pwedeng yun, pero kahit lumipas yun, timeless reading lahat ng reading ko rito. Kunin mo lang ano yung nagre-resonate para sa'yo. Sa bottom ng deck mo, meron kang Four of Cups, Water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Pwede rin may mga Earth dito, kapareho mong Air. Malakas yung energy ng mga Air. Gemini, Libra, Aquarius. Pero pwede rin may Taurus, Virgo, Capricorn, or Cancer, Scorpio, Pisces. Ewan ko, napipil ko rito, nakita ko. Hindi mo yung na-expect na madidisappoint ka rito. Or hindi mo ina-expect na mawawalan ka kagad ng interes, or hindi mo ina-expect na hindi mo makukuha yung gusto mo, hindi mo ina-expect na hindi ka makukontento or masisiyahan pala rito.
Oo. Or pwedeng hindi mo in-expect na ano, lalapit sa'yo 'to, magre-reach out or hindi mo in-expect na offer. Kasi pwede na naman offer ito, eh. Either may pag-o-offer, pagre-reach out or may rejection. Pero yung energy is hindi mo ini-expect na may ganun pala. So in general yan or in love. Oh, so yan, kung specific ito, hindi mo ine-expect na may mga bagay dito na magagawan pa pala ng remedyo or pwede pa palang solusyonan, i-repair, i-rebuild, ibalik sa dati, or pwedeng may mga bagay, tao na hindi mo ine-expect na babalik sa'yo. Kung specific person to pinag-uusapan natin, nakikita ko rito, isang relationship na pwedeng hindi ito yung mapapangasawa mo or pwedeng hindi kayo magtatagal or hindi pa ready magpamilya. Meron something na hindi stable with the Ten of Pentacles eh. Sa love life man ito or sa career mo, sa kabuhayan mo, or in general, kung ano man pinapatungkulan yan. May mga bagay dito na pwedeng wala pang closure, unfinished business, may mga bagay o tao, kinatop mo na, babalik pa. Pwede pa ulit mangyari. Maulit, bumalik. May mga bagay dito na mahihirapan ka mag-take ng action or makuha yung gusto mong, pwedeng hindi mo makuha yung confirmation, yung gusto mong marinig, yung answers na gusto mong malaman. Pwede rin may mga problem na mahirapan kang isolve. Okay? Cancer, Gemini, sinasabi ko, general reading. Cancer, general reading to for December. Kung ano yung petsa nilagay ko sa title, pero kahit lumipas yan, timeless reading to. Lahat ng reading ko po ay timeless. Kung nakarating sa'yo to, baka may reason bakit nakarating sa'yo yung reading ko. Bottom ng deck mo, you have Hermit, Virgo energy. Virgo energy. Yes, strong energy na earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, pero malakas yung energy ni Virgo. Pwede rin may mga fire dito, Aries, Leo, or Sag. Wait lang, matamaan ko yung tripod ko. So, bahala ka na, general reading to. Pwedeng tumugma sa'yo pagdating sa love life, sa career mo, etc. Uy, ang ganda tong Two of Wands mo kasi parang merong bagong path or opportunity na mag-o-open para sa'yo eh. Okay? At ang maganda rito, Cancer, makakapamili ka. O ano man ito, job opportunity, romantic opportunity. Makakapamili ka kasi. Or pwedeng ito yung sign na yung mga plano mo, mag-work. Feel ko lang. Oh, pagdating sa person, ang lakas ng energy ng person na umiiwas. Walang communication. Ayaw makipag-communicate. Umiiwas. Hindi ko alam kung nagtatago kasi parang energy ng nagtatago eh. MIA ba tong person mo, missing in action, Char?
Tsaka parang meron ako nasa-sense ng pag-open up. Parang bubuksan yung isip, bubuksan yung puso. Parang iwi-welcome. Meron something na iwi-welcome. Whether ikaw to in person nakakonect. Either yon kung either yon na talagang umiiwas siya, nagtatago, or mag-open up. Kasi parang may nagse-set ng boundaries or nag-set ng boundaries dito. Pero ayan, pwedeng umiwas, nagtago, ayaw mag-open up, but eventually nakikita ko ibababa rin niya yung mga pader na ginawa niya eh. Kung gumawa man to ng barikada, distansya, alam mo yun, napipil ko na mag-ano rin to eh. Ibababa rin niya siguro yung pride niya, ibababa niya yung defenses niya, or pwedeng bumalik, no? Kung lumayo man niya, nagtago, nag-ghosting, or naging MIA. Baka magre-report na ulit, char. Ang ganda tong Queen of Pentacles mo, ito yung pagiging satisfied, successful, pagdating dito sa pera, sa career, sa gagawin mo or negosyo mo. Fulfilled ang energy nito eh. Parang satisfied ka, kontento ka dito sa bagay na nagawa mo. No? Tsaka meron ako na-feel na abundance dito sa card na to. Or it could be a generous person sa buhay mo na pwedeng family member, pwedeng hindi. Basta itong person na to, mabait siya sa family niya. Tumutulong siya, hindi siya maramot. Financially capable ito, independent to financially. Stable siguro yung trabaho niya, or successful siya, or magaling siya pagdating sa negosyo, sa kabuhayan, sa finances. Okay? Next. Leo, general reading mo, para sa petsang nakalagay sa title, pero kahit lumipas yung mga petsa na yan, lahat naman po ng reading ko dito ay timeless. General reading only, Leo. Kung saan magre-resonate sa iyo. Yun lang ang kunin mo. May energy dito ng air. Actually, malakas ang energy ng air signs. Gemini, Libra, Aquarius. Pero pwede rin may konting Earth, Taurus, Virgo, Capricorn. At specific Capricorn. So, bottom ng deck me of the Devil. May matinding attachment pa rin dito, Leo. Whether ikaw ito yung person na nakaka-deal mo. Andun yung tendency na kahit kailangan na mag-let go, gusto nang mag-let go, alam naman na hindi na dapat kumapit pa rito, mag-hold on. Hindi pa rin nakakabitaw or halos ayaw. Matinding attachment to. Matinding pagnanasa, passion, attachment, kawalan ng control sa sarili. Or it could be a toxic third-party situation. Pwede rin naman kung merong third party dito. Kung ikaw man yung nailagay sa third party or yung person mo is taken na, hindi ko alam eh. Or siya yung nilagay mo. Bahala na kayo. Pwedeng magkabaliktaran yung mga energies dito. So, na-feel ko na napatingin ako, this is a happy energy at home. So, family mo, siguro itong holidays or kung kailan man. Parang magkakaroon ng yung time na makakabanding mo tong mga taong importante sa'yo, family man ito or hindi. Magagawa ninyo yung mga activities together, kung ano yung mga gusto ninyong gawin. Magkakaroon ng quality time, yun na-feel ko. And basta, iti-treasure mo to, cherish mo to, may enjoy mo tong moment na to. Gaano man yung kasimple or kabongga with your family or loved ones, kung sino man tong mga tao na to. So, na-feel ko rin dito is parang meron something na pinaghahandaan. So,
Oh, ayun eh. Positive to. This is positive card. Eight of Pentacles is pagiging busy, focused sa isa. Sorry Leo, naputol bigla. Ako nag-overheat. Kasi nakalimutan ko pala gumagana yung wifi dito sa pinang-video ko. So I think itong card na to, this is a card ng pagiging, sabi ko nga dahil focused ka, andun yung makukuha mo, mamimit mo yung deadline, ma-accomplish mo yung mga dapat mo ma-accomplish, marami kang matatapos. No, yun yung nafe-feel ko rito kasi ikaw nga ay very focused at saka determined doon sa ginagawa mo eh. So most likely, marami kang matatapos dito or pwedeng marami kang ma-earn na pera since maraming pence dyan eh. Okay? Six of Wands is an indication na pwedeng mag-improve na yung situation. This is also yung sign na pwedeng makakahanap ka na ng better, whether ito ay better place na lilipatan, a better job, a better person, relationship. Andito rin yung marireach mo na yung gusto mong ma-reach, yung pinaka-destination mo. But more on, parang andun ka pa, on the way ka na eh. Okay? On the way ka na. At saka yung gradually mag-i-improve din yung mga bagay-bagay. So more on mag-i-improve. May pag-alis, by the way. Pag-alis, pagtalikod sa kung ano man ito. Ngayon, with the Seven of Swords, na-feel ko desperate times call for desperate measures. Minsan, may mga path na kung hindi mo makuha sa santong dasalan, kukunin mo sa santong paspasan. Alam mo yung parang, para sa akin, this is a different approach eh. Kakaibang diskarte. Yan. In general man, in career or sa love life mo. Okay, Leo. Next na tayo. Si Virgo. Virgo. Oops, ano nangyari sa baraha ko? Wait lang. General reading mo para sa petsang nilagay ko sa title, pero kahit lumipas yung mga petsa nilagay ko dyan, lahat naman po ng reading ko ay timeless. Kumbaga, kung kailan nakarating sa'yo yung reading, yun yung perfect time na marinig mo yung mga mensahe. Priestess, Eight of Pentacles, meron ditong someone na very intuitive, ano man ang zodiac sign nito. Pwede rin may mga earth dito, Taurus, Virgo, Capricorn, pero pwede rin may Sagittarius energy. Sa chart mo, sa chart ng person na ka-deal mo, meron ka ring Eight of Cups, Water, Cancer, Scorpio, Pisces. So, nasa-sense ko rito yung sa person na ayaw magsabi, ayaw magsalita, or ayaw ayaw umamin. It could be ayaw niyang malaman yung may mga bagay dito sa tao na to, whether ikaw to or yung person na nakaka-deal mo na hindi niya nire-reveal 100% yung pagkatao niya eh. So, may mga bagay na tinatago siya. Mananatiling misteryo ito para sa akin. Yun yung na-feel ko. O, parang this person gusto niya maging anonymous, gusto niya maging discreet, gusto niya ng privacy, or it could be a situation wherein instead na i-explain yung sarili, magsalita is mas better na lang na huwag ka na lang magsalita kasi pag nagsalita ka, parang ipamimigay mo yung mawawalan na ng mawawalan na ng thrill or ng mystery kapag sasabihin mo lahat yan or pag magsasalita ka or sasabihin mo. So para sa'yo or para dito sa person na to,
mas okay na lang na may mga bagay na lang na left unsaid, na hindi na lang i-expose, ipapaalam, i-reveal, no? Ipapakita or sasabihin. Okay? Or it could be na may mga bagay na para sa kanya napaka-importante, napaka-private, intimate, or sacred, whether ikaw ito in person. Kaya nga mas quiet lang, ganun eh. Low-key or quiet, or mas mabuti na lang na hindi na lang sasabihin. Ilalabas. Minsan, ito yung card ng may nalalaman, yung person na yun, pero kinikip niya sa sarili niya. Sinisikreto niya. Hidden knowledge, information, pwede rin. Or secrets, nasabi ko nga. Person, so napipil ko pwedeng may pagbabalik. Kung sino man itong nagpaplanong bumalik, ikaw o yung person. Pero nakikita ko rito parang kahit bumalik itong tao na to, whether ikaw to in person, parang hindi pa rin magiging okay ang lahat eh. Merong energy ng hindi pa talaga totally healed, or yun na nga, pwedeng hindi rin, or kahit bumalik, gustong ibalik or bumalik, eh parang hindi naman maibalik sa dati. Okay? Para sa akin, hindi successful partnership to pagdating sa love life, business, or sa career. Parang hindi. Hindi maganda yung kombinasyon eh. Or hindi compatible. Pwedeng ganun. May pagmamerge kasi dito eh. May pagsasama, may partnership, pagjo-join, pagtatagpo, pagre-reunite. Pero meron something dito sa Temperance Reverse na sabi ko nga, hindi swak. Hindi okay, hindi compatible, hindi pwedeng hindi mag-work or hindi maging successful yan. O ito pa, specific. Kung may pag-alis, babalik at babalik din. Kasi pwedeng nag-abroad man ito or umalis man sa relationship, pero hindi rin naman siya naging happy dun sa ipinagpalit niya, sa pinuntahan niya. So may tendency na babalik pa rin siya dun sa pinanggalingan niya eh. Parang may ganong energy. So, this is a card ng pagiging busy. Pero, ito ay rewarding. Kahit sabihin mong, ang dami-daming gagawin, basta keep your focus, sipagan mo, at mukhang marami kang matatapos ma-achieve dito with the Eight of Pentacles. Sa pa, nakikita ko, pwede rin namang may mga tao na pwedeng makatulong sa'yo dito sa isang special project. Okay, kung ano man itong gagawin. May mga helping hands dyan eh. May assistance eh. Okay, this is something na kahit gaano nakakapagod, kahit gaano kadaming tambak yung gagawin, is ma-enjoy mo eh. Siguro maybe this is something you love, kaya kahit sobrang dami ng gagawin mo, eh hindi ka nagre-reklamo kasi nga na-enjoy mo yung ginagawa mo or love mo yung ginagawa mo. Or focus ka talaga kasi mayroon kang gustong ma-reach na quota, goal, whatever. Okay? Next. Libra. Sun, Moon, Rising, Cross Watcher, Libra. General reading only. Kung ano yung petsa na nilagay ko sa title, pero kahit lumipas siya ang petsa na yan, timeless reading din ito, kagaya ng ibang readings ko. Take only what resonates. Bottom ng deck mo yung Five of Cups, Libra. Hanggang ngayon ba, nangihinayang ka pa rin dito? So, may mga bagay dito na maaaring pagsisiyan mo, panghinayangan mo, or hirap mong tanggapin, pwedeng may loss, pwedeng may breakup. Pero nakita ko dito, Libra, kung meron mang mawawala sa buhay mo, bagay, tao, situation, meron at merong kapalit.
or makakapag-start ka uli. Ano man itong ending na to, ano man itong loss na to, defeat, etc., breakup. Andun yung makakabangon, makaka-recover ka. Merong sapat na cups na may iwan para sa'yo. Yun lang yun. Nasa sa'yo na lang talaga yun. Kung paano mo tanggapin. So, may paglalakbay. Paglalakbay talaga, yun na feel ko. Ang Hermit kasi is inward journey, libre. So, hindi ko alam kung magkakaroon ka ng period na ganun, like period ng retreat, self-reflection. Kasi si Hermit ay introspection yan eh. May mga bagay ka na, sorry Libra, nawalan pala ako ng storage. So, ayun, ito yung Libra, may mga bagay ka na malamang pinag-iisipan mo, pag-iisipan mo sa sarili mo eh. Ito rin yung period ng pag-detach. Ewan ko, Libra, siguro pwedeng, ewan ko, magde-detach ka. Kung saan man ito, pwedeng magti-take a break, pahinga muna, muni-muni muna, pahinga muna sa trabaho, or pahinga muna, kulop muna sa isang person, relationship. Oo. Parang nakikita ko dito, gusto mong mag-unplug, mag-unwind, mag-detach muna, whether sa mga gawain mo yung trabaho or sa specific person, situation or relationship, no? Kasi parang may soul searching eh. May iba nagso-soul searching kayo. Oo, lakas talaga ng energy dito ng parang ano, ng parang nag-e-explore ka or solo flight eh. Ayan, pwedeng solo flight to eh. Pagta-travel ng solo, ano ba to? Pero meron kasing mga bagong cycle or new experiences, adventure na maaaring dumating sa'yo with the Fool card. Yung tipong magbabaka sakali ka pero walang kasiguraduhan to whether ito ay new relationship or new interest, new business venture, career, no? Oh, nafe-feel ko rito, pwedeng yung iba sa inyo, magpapasko, pero malayo kayo sa pamilya ninyo. Parang yun nasa-sense ko eh, sa tatlong card na to. May paglayo eh. Hindi ko alam, pag-alis sa bahay ba to, paglalayas, pag-abroad, pag-migrate, or pagbabakasyon lang, pagta-travel, kasi parang meron ditong parang may okasyon, pero malayo ka. Or hindi ka makakauwi. Kung pag-uwi ang pinag-uusapan dito, halimbawa, nasa abroad ka or nasa ibang lugar ka, may isang importanteng event, okasyon sa family, pero hindi ka makakadalo or hindi ka pa makakauwi. Yun yung nafe-feel ko. Kasi nga pwedeng lumayo ka eh. Kung relationship to Libra, kawalan ng stability or breakup. May shake-up sa relationship, pwede rin. Kung hindi naman talagang magbe-breakup, parang andun yung yayanigin yung pundasyon ng kung ano man ito eh. Sa buhay mo man yan, sa career mo, sa relationship mo. Okay, next. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, or Cross Watcher. General reading mo para sa petsang nakalagay sa title or kahit lumipas. Timeless reading din naman ito. Kahit lumagpas pa yung petsang nakalagay dyan. Magpasensya na, makakita kayo ng mga itim sa daliri ko, yun yung ink ng ballpen ko. Kasi nilalag ko yung timing ng reading. General reading only kung saan lang itutugma sa'yo. Ano? Bottom ng deck mo, Capricorn energy. Yes, strong energy ng Earth, specific si Capricorn. Oo, ma-Earth to. Oo, malakas. Taurus, tsaka Capricorn energy. Oh,
Eto, unahin ko na to eh. Pumapasok yung message, baka mawala eh. Mapasok sa isip ko eh. Merong energy dito ng person na talagang sobrang na-obsess siya, na-stuck siya. Whether itong person na tinutukoy ng baraha ay ikaw o yung person na nakadil mo. Sumobra ito. To the point na na-stuck na siya dun sa sitwasyon na yun, hindi na nakausad. Oo, nabaon ito. Ano ba to? Nabaon sa utang, nabaon sa relationship, sa person. May mga bagay dito na pwedeng, etong tao na to, nabubuhay siya sa past, nabubuhay siya sa matinding attachment, obsession, lust, ano pa? Or addiction. Nabaon siya eh, nalugmok siya dito, na-stuck na siya rito eh. Hindi niya na, alam mo yung lugar, situation, relationship man yan or hindi, na hindi na niya maialis yung sarili niya, nahook na siya dun eh. Alam niya na hindi dapat, pero nahook siya. So, pwedeng relationship to. Ikaw man ito yung person. Kung hindi ikaw to, sobrang obsessed pa rin sa'yo na ito. Hindi siya makamove on. Pwedeng past person since lumilitaw ito. Either relationship ito or pangyayari sa buhay mo ha. Hindi naman to always about relationship. Pero, yun na nga, andun yung nabuhay sa past, na-stuck sa past, hirap makaalis doon eh. Okay? Meron din dito na parang kahit, o kung relationship to, kahit na nakapag-asawa na, meron na ditong nakapag-asawa na stuck pa rin yung other person eh. Whether ikaw yun o yung person na tinutukoy dito. Halimbawa, ikaw nakapag-asawa ka na, pero itong person na to na-stuck siya sa'yo. Or halimbawa, nakapag-asawa na siya, pero ikaw stuck ka pa rin sa kanya. Parang ganun. Or it could be na merong marriage na unti-unting nasisira dahil sa pagpasok sa third party situation. Bawal na pag-ibig, or pwedeng yung isa lang yung married or taken, or pwedeng pareho kayo. So yun, merong mga nilalabag dito eh. Sa 10 utos eh. May mga nilalabag or nilabag. Na kahit na alam na mali, ginawa pa rin. Ipinush, ipinilit. Mali eh. This is something wrong. This is something toxic. This is something na masama. Pero, nagpa-control pa rin doon. Na-obsessed pa rin. Kumagat pa rin. O pwedeng temptation din to eh. Or pwedeng ikaw to, no, nawawalan ka ng control sa sarili mo. Alam mo naman yung mga bawal sa'yo. For example, sa health mo. Or alam mo namang taken na. Pero parang, alam mo yun, nawalan ka ng control. Pero aware ka eh. So, ano man ito ginagawa mo, huwag ka masyadong ma-fixated agad dun sa kung ano man yung mga magiging resulta na wala namang overnight success. Importante, umuusad ka. Importante, may ginagawa ka, kumikilos ka. Yun yung sinasabi rito eh. Kahit ga naman kabagal yan, it's still progress. Diba? Oh, huwag ka muna mag-isip agad ng outcome. Trabahuhin mo muna, gawin mo muna. Subukan mo muna. Tsaka may mga bagay talaga dito na tingin ko lang mabagal. Scorpio, general reading mo para sa Scorpio, general reading mo para sa petsang nakalagay sa title. Pero lahat ng reading ko timeless kahit lumipas yung mga nakalagay sa petsa dyan, sa title dyan. Okay? General reading only, kunin mo lang anong tumutugma sa'yo. Okay. Sa bottom ng deck mo, meron kang Capricorn energy. Knight Pentacles, Earth sign yan. Meron kang Hierophant, Six of Cups. So yan, malakas ang energy ng Earth sign, specific si Taurus at saka si Capricorn. Pero pwede rin may Water, Cancer, Scorpio, Pisces. Kung ano man itong ginagawa mo, Scorpio, huwag ka masyadong mainip, huwag ka masyadong magmadali, no? Huwag ka masyadong maging
maging obsessed agad doon sa kung ano yung magiging resulta, outcome ng ginagawa mo. Gawin mo muna yung dapat mong gawin. Focus ka lang muna doon. Huwag masyadong maging fixated ka agad doon sa kikitain mo or doon sa magiging success mo. Okay? Basta mag-work hard ka. Ito yung sign na ipagpatuloy mo yan. Ginagawa mo. At kung nagwa-wonder ka kung meron bang epekto ito, kung meron bang progress, oo, meron. Mabagal si Knight, pero meron siyang pag-usad. Yun yung maliwanag dito. Okay? Pag-usad pa rin yun. Maliit, malaki, mabilis, mabagal, importante, gumagalaw, sumusulong, umuusad. In general, career man to, love life mo, whatever. May person na stuck dito sa past, whether ikaw to person na nakakadeal mo. May mga memories dito na bumabalik-balik sa'yo. Malakas yung energy ng obsession, attachment, na stuck, living in the past, kung sino man yan, person mo, ikaw. Hindi pa rin nakaalis doon eh. Love life man to pinag-uusapan or overall, in general, meron tao dito na ang tagal niyang na-stuck doon sa ganong klaseng kalagayan. Or connection man, kung relationship to. Andito pa rin yung pagiging obsessed, attached. Could be a past person. No? Pero pwede rin hindi. So ito, specific tong mga susunod na sasabihin ko. Pwede yung iba dito, alam na nga na kasal na, taken na, hindi na pwede. Pero na-obsess pa rin dun sa tao na yun. Whether ikaw yung pinapatungkulan ng baraha o yung person na kadil mo. Pwedeng ito ay isang toxic, third-party situation. May nilalabag na kautusan. Yung pasok sa 10 utos, kung alam nyo, meron. Merong matatapakan na pamilya, marriage, relationship, alam na bawal, alam na mali, pinupush pa rin, kung ano man yan. Tungkol man yan sa sarili mo, tungkol man yan sa relationship mo. May masisira eh. Nakakasira sa pamilya ito. Parang ganun. May matatapakang pamilya. Maapektuhan. Okay. Ngayon, ito, specific na naman. Halimbawa, kasal ka na. Pero obsessed pa rin siya sa'yo, kung sino man tong tao na to. Or halimbawa, kasal na siya, obsessed ka pa rin sa kanya. Pwedeng past or ex. Kasi ito eh. Past ito eh. Past na hindi ma-let go eh. Past na binabalik-balikan. Or person na nabubuhay sa kahapon, sa nakaraan. Instead na mabuhay sa present. Okay. Next. Sagittarius, general reading, Sun, Moon, Rising, Sagittarius or Cross Watcher. Kunin mo lang ano yung nagre-resonate. Kahit lumipas yung petsang nilagay ko sa title, lahat ng reading ko dito timeless. Bottom ng deck, Magician, Gemini energy. Meron ding mga Earth. Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sag, Cancer, Scorpio, Pisces, yung mga energy na nandito. Mag-ingat ka, mabiktima ka, ma-scam ka ha. Sagittarius. Ma-scam ka ng person, ma-scam ka sa pera o kung saan. Kasi itong person na to, pwedeng ano to eh. Ito person specific, manipulator, wearing a false mask, pwedeng may mga hidden motives, intention na hindi maganda. Baka mahulog ka sa panlilin lang nitong person na to, manipulation niya. Or maybe something na minamanifest mo, pwedeng hindi mo pa ito, hindi pa mangyari. Basta kung person to, you're dealing with the person na manipulator. Tsaka hindi siya,
hindi hindi maganda yung intention niya. Or it could be person na puro ingay lang, puro daldal, pero wala naman talaga siyang alam gawin, hindi niya kaya, hindi niya alam gawin. Ano to eh, hindi ano to eh, kumbaga ang tawag dun yung person na hindi siya competitive eh. Kumbaga palpak to or drawing lang tong person na to. Hanggang salita lang pero hindi naman niya kayang gawin. Or wala talaga siyang experience pagdating doon sa bagay na ginagawa niya. Alam, may mamaro lang, pabibo. Pero wala naman talagang alam or skill. Ayun. O yun, pwedeng ikaw to, halimbawa, may gusto kang gawin pero hindi ka qualified kasi hindi ka skilled para doon sa specific na trabaho na yun, gagawin na yun, etc. Kakulangan ng skills or kakulangan ng tools, ingredients para doon sa bagay na gustong gawin. May mga kakumpetensya ka sa negosyo man ito, sa career mo, or sa love life. Pwedeng iba, nagkakaroon kayo ng problema, mga kairingan, may mga naiinggit sa'yo, may mga nakikipagkumpetensya sa'yo. Kung love life to, may karibal ka, may kaagaw ka. Or yung iba dito, parang ang toxic nung lugar na yan, yung sitwasyon na yan. Palaging may drama, palaging may gulo, o baka person to na ganun eh. Negative energy niya. Basta itong bagay na to na papasukin mo, kakaharapin mo, may kinalaman mo sa love life mo, sa career mo. Marami kang kaagaw for sure, kakumpetensya rito. Okay? O the job application man yan, whatever. Pagdating sa family, mukhang happy naman. Wala naman ako nakikitang problema na may encounter sa bahay or sa family. Okay? Meron ditong magiging happy yung ending or yung outcome magiging maganda. Andito rin yung energy na hindi man okay yung nararanasan sa ngayon, nahihirapan man in a relationship man ito or overall sa buhay mo, magiging okay din yung mga bagay. No? Meron ding energy dito na pwedeng ma-reunite ulit, magkabalikan, maging magkakasama uli, pamilya man yan, karelasyon. Basta din itong card na to, sinasabi, manunumbalik din yung happiness, yung peace, unity, harmony, sa kung saan man ito, in a relationship man yan or in general. Four of Pentacles is pwedeng you are holding on kung ano lang yung meron sa'yo ngayon, kapit na kapit ka dyan eh. Kaya hindi mo rin, alam mo yun, parang halos ayaw mo i-give up, ayaw mo bitiwan ito. Relationship man ito, career, pera, whatever. Kasi alam mo na pinaghirapan mo to. Basta ito yung energy ng wala kang balak bitiwan ito. Ipamigay, i-let go. Or hindi ka susuko basta-basta. Kasi nga, pinaghirapan mo. Tsaka ito na lang yung meron ka para i-give up mo pa yan. Okay? Next. Capricorn, general reading. Para sa petsang nilagay ko sa title or kahit lumipas yan, lahat naman ng reading ko timeless. Kunin mo lang anong nagre-resonate sa inyo kasi ito ay general reading only. Sa bottom ng deck ay water sign energy, Cancer, Scorpio, Pisces. Pero pwede rin may mga fire, no? Aries, Leo, Sagittarius. Tapos pwede rin may air, Gemini, Libra, Aquarius. Ooh. So, ito yung moment na akala mo talo ka na. Akala mo ganito na lang pero meron ka pa palang success dito. May mga bagay dito, akala mo ganito na lang, nag-end na.
Pero magta-triumph kayo. Basta ito ay pagkapanalo para sa iyo eh. Hindi mo inaakala na magsasucceed ka rito eh. Mm-mm. May mga ending, since lumilitaw ang Ten of Swords, pwedeng may ending, pwedeng masakit, pero sa isang banda, iisipin mo na blessed ka, bakit nangyari itong ending na to, marirealize mo na maaaring itong ending na to ay blessing in disguise para sa'yo. Okay, so may mga bagay dito na kahit na mag-end ito, sumadsad ka, lumagapa ka dyan, madapa ka man, makakabangon at makakabangon ka eh. Marirebuild at marirebuild mo. O ano man yung nasira sa'yo, kung nadapa ka man, makakabangon ka, makakabawi ka pa rin. Kung hindi ka naging successful dito, pagdating dito sa tinutukoy ni Six of Wands, kung saan man yan tungkol, eto successful ka rito. Makukuha mo yung deserve mo, yung gusto mo. Sa career man yan, sa love life, or kung saan man sa buhay mo yan. Oo. Finally, kung relationship to, mag-end na to. Hindi mo deserve to eh. Mag-end at mag-end tong relationship na to. Pero darating din yung tamang relationship para sa'yo na deserve mo. In love man yan or in career, ha? Nakakasense ako ng attraction dito. It could be na-attract. May na-attract dito eh. Nakukuha mo yung attention dito, whether sa workplace man yan, in a community, or in a person na pwedeng na-attract sa'yo, drawn sa'yo, nakukuha mo yung attention nitong person na to. Baka admirer or nung person, potential na makakonect mo. Attracted siya sa'yo. Basta may mga nararamdamang attraction, pagnanasa, char. Para sa akin, ito yung good news. Meron kang success story na may pagmamalaki mo sa pamilya mo. Meron kang iti-take home dito na maganda. Success man yan or whatever. Pwedeng nakaka-attract ka ng mga tao na natutuwa sa'yo, nai-impress sa'yo, nagkaka-crush sa'yo, na-admire ka. Pero kasi ito, pwedeng nakaka-attract ka ng mga taong yun, natutuwa sa'yo, pero meron ding pwedeng mga naiinggit or naiinis sa'yo. Knight of Cups, which means pwedeng meron ditong attraction talaga na namumuo, Pwedeng may fire, may water. Pwedeng bagong admirer, manliligaw, or bago mo pupormahan. Interesado talaga tong person na to. Baka mag-propose sa'yo to, magsabi or mag-take siya ng action. Okay? Next. Aquarius, general reading mo para sa petsang nilagay ko sa title or kahit lumipas yan. Itong reading ko ay timeless kagaya ng lahat ng reading ko rito. Take only what resonates. General energies lang yung hugutin natin dito. Sa bottom mo, meron kang 5 of Pentacles, pwedeng Taurus, Virgo, Capricorn energy. Meron ka rin ditong Wands. So, Soma Wands. Aries, Leo, Sag, or Taurus, Virgo, Capricorn. Meron ditong energy na napapagod na. Malamang bibigay na, magkikwit na, hindi na magpapatuloy. Meron ditong, whether ito ay love life or hindi, nawalan na ng gana eh. Nawalan na ng spark or passion kung relationship yan. O kung hindi relationship, ganun din. Parang hindi na worth it ipaglaban to para sa'yo or para dun sa person. Noong una, ganado siya. Noong una, interesado siya.
Pero parang nanlamig, nawalan ng interest, nawalan ng spark, love life man ito or career. Meron ako nafe-feel dito sa Ten of Wands na itong tao na to, whether ikaw to in person na kakadil mo, ginagawa niya to kasi wala siyang ibang aasahan kundi sarili niya. Nagiging practical siya, inuuna niya yung responsibilities niya, or kung pamilyadong tao siya, wala siyang choice eh. Kasi inaasahan siya ng pamilya niya, pwedeng may anak na siya. Single parent man yan, asawa mo man yan, or hindi ko alam kung sino sa inyo to eh. Ikaw ba to, in person na tinutukoy? Meron kasi ditong person na napapagod na, yan. Ang dami niya ng responsibilities, mga kailangan gawin, kung saan man nagre-relate sa'yo yan. Ito yung energy na pagod na, halos bibigay na, pero hindi kasi siya pwedeng mag-quit eh. Wala rin siyang choice eh. Kahit pagod na eh. Okay, kung saan man tungkol yun. Pero Ten of Wands is meron ng malapit magkaroon ng katuparan dito, Aquarius, meron ng malapit makumpleto matapos, kaya kahit na pagod ka, na hirap ka na, sa tingin ko, konting kembot na lang, konting patience na lang, mararating mo na rin yun. Matatapos na rin tong mga, sacrifices mo na, paghihirap mo na to. Kumbaga, ma-reach mo na yung destination, yung goal, yung completion. Okay? Okay, may mga bagay na mare-restore with the Five of Pentacles. Sa tingin ko, limbawa, mga lugi man yan sa negosyo mo, sa sales mo, or may pinahiram ka man na pera, or kung nagalaw mo man yung savings. Basta may mga bagay dito na tutubo uli, mare-recover uli, makakabawi uli. Especially sa kabuhayan sa pera, sa negosyo. Kung person to, itong person na to, pwedeng ginost ka na neto minsan or ginost ka niya recently, pero may tendency na babalik pa rin tong person na to. Ngayon, kung trabaho to, naghahanap ka ng trabaho, mapupuntahan, kung nung una nahihirapan ka, well, ito na yung sign na makakahanap ka na, hindi ka na marireject. Okay? Next. Pisces, Sun, Moon, Rising, or Cross Watcher. General reading mo, Pisces, sa petsang nilagay ko sa title. Pero kahit lumipas yung nakalagay na petsa dyan sa title, ito ay timeless kagaya ng lahat at ibang readings ko. General reading only, kunin lang ano yung tumutugma. Sa bottom mo, Lover's card, Gemini energy. Meron kang Chariot dito, Cancer energy, pero pwede rin namang may Wands, Cancer, Wands, Fire, Aries, Leo, Sag, Cancer, at saka Gemini. So mukhang may pagpili na gagawin or nangyari na ano. So dito sa situation na to, sa tingin ko, kung ikaw man ang namimili or yung person mo yung namimili, baka hindi ikaw ang piliin or baka hindi siya yung piliin mo. Kaya pwede kasing magkabaliktaran yung mga energies dito na binabanggit ng baraha. Or pwedeng ito ay maling choice, maling desisyon para sa'yo, whether sa love man ito, career, etc. Okay? Could be a bad choice, a mistake na nag-decide ka, nag-take ka ng action, tapos alam mo yun, parang nagkamali ka sa pag-ibig man yan or hindi. Pero Chariot, itong Chariot na to may kinalaman sa disposition mo, determinasyon mo Para sa akin, good sign to. Na, magde-decide ka dito. Sa tingin ko, magde-decide ka na ipagpapatuloy mo pa rin to. So, yan, pwedeng iba ito, ano man na mangyari, desidido ka na, determinado ka na itutuloy mo to. Kung tungkol saan man ito.
specific na gagawin mo, goal mo, or destination mo. Halimbawa, plano mo mag-abroad. Okay? Nakikita ko dito, hindi ka basta-basta magba-back out. Kahit gaano kahirap. No? Kasi 10 of Wands, mahirap eh. Mabigat eh. Pero hindi ka magkikwit eh. Ipagpapatuloy mo to eh. Mamimili ka lang talaga. By the way, pwede rin itong card ng opportunity in love, in career, wherein may dalawang path ka na. Ayan na nga yung choices. So, ang lakas ng energy dito ng pagpili ng path or pagpili between dalawang tao. Career o pwedeng pagpili between career or love life. Parang ganun eh. Malapit nang matapos itong bagay na to na ginagawa mo. Kasi ang 10 ay completion eh. And ang Chariot is mararating mo na yung goal mo eh. Kaya sabi ko nga kahit gaano kahirap yan, kung hindi ka naman magkikwit, determinado ka, ipagpapatuloy mo, mukhang meron namang magandang kahihinatnan to. Mararating mo siguro yung gusto mong marating, pangarap man yan, goal, destination na lugar. Kumbaga, masyado ka nang malayo dito sa 10 of Wands para umatras ka pa. Yun yung nafe-feel ko. Okay? Kunti na lang eh. Ayan o, andyan yung spark mo, enthusiasm mo. So sa tingin ko, hindi ka basta-basta mawawala ng gana rito, ng determinasyon, ipupush mo talaga yan. By the way, page is an indication na pwedeng new connection, nagkakaroon ng attraction, bagong person, or kung hindi naman ito about relationship, about a person, pwedeng ito yung situation wherein nagsisimula ka pa lang. Pwedeng ganado ka dyan, inspired ka. Pwede rin itong good news, by the way, kasi ang Page of Wands is messages, communication. Kung meron mang mga pag-uusap dito or in-expect ka na news, communication. Okay? So, yan yung mga na-pick up ko sa inyo. Blessed Christmas and New Year sa inyo. God bless. Babush.